Sino-sino ba yung mga isinangkot dito ni Yusek Bernardo, mga kababayan, na mga politiko na di umano ay nakinabang talaga sa flood control? Pinangalanan niya nga itong mga babayan, no? Sila Nancy Binay, Chis Escudero, Bong Revilla, Saldico, at kung sino-sino pa, mga kababayan. Ito mga pinangalanan niya. Ang tanong na lang natin dito, ano kaya ang ebidensya dito ni Yusek Bernardo, mga kababayan? Alam po natin dahil sa sinasabi dito ni Ping Lacson na chairman ng committee, ng Blue Ribbon Committee. Alam natin na itong si Yusek Bernardo, mga kababayan, ay talagang ito ang pinaka number one na may kinalaman talaga dito sa mga anomalies, di ba? Siyempre, kaya paniniwalaan agad natin yung mga sinasabi niya kung sino ang isinasangkot niya dito. Pero nakadepende pa rin po ito kung mayroon siyang sapat na ebidensya, di ba? Yun lang naman ang sa atin eh. Okay, pakinggan po natin itong pasabog ni Yusek Bernardo, mga kababayan. Senador Chis Escudero, mga magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa presyuhan sa flood control project. Sina Senador Chis Escudero, mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, pati si Congressman Zaldico. Hanggang 25% na komisyon o mahigit 100 milyong piso ang nakubra umano ng ilan sa kanila. Tinawagan din umano siya ng isang Education Undersecretary tungkol sa unprogrammed appropriations na ayon umano rito ay para sa Office of the Executive Secretary. Nakatutok si Mav Gonzalez. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa raw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gawin ang lahat para maiwasto ang sinasabi niyang ginawang kamalian. Kaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat niya ang kanya raw nalalaman tungkol sa pangungumisyon sa mga flood control projects at kanyang isinangkot sina Senador at dating Senate President Chis Escudero, pati mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at si Congressman at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Kong Zaldico raw tumawag sa kanya mismo para magtanong tungkol kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Matapos nito, si Alcantara na raw ang kausap ni Bernardo at naghatid daw si Alcantara ng komisyon kay Ko. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay rin siya ng komisyon para daw kay dating Senate President Chis Escudero. Ang naghatid daw ng pera, ang common friend nilang negosyante na si Maynard Ngu, isa sa mga campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20%
of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang ni Bernardo. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Taong 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Ang mahirap kasi dito kay Chis Escudero, no? Imbes na sagutin na lang niya ang kanyang sarili, pagtanggol niya ang sarili, nagtuturo ka pa. Hindi bagay eh. Hindi bagay. Yeah? Kung ipagtatanggol mo sarili mo, ipagtanggol mo. Huwag kang turo ng turo kung kani-kanino. Nasaan si Zaldico, nasaan si Romualdez? Kasi kung totoosin, puro parehas lang din naman kayo. Diba? Pagtanggol mo na ang sarili mo. Hayaan na po natin ang otoridad, ang mga investigador, ang komunikta dito kay Zaldico at saka kay Romualdez kung may katotohanan man yan. Yeah? Yan ang problema mo, Senador Chis. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinukunan namin si Revilla ng pahayag ngayon sa sinabi ni Bernardo. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa issue. Si BP Sara ba? Hindi nyo ba na anuhan? Kasi 25% is kung milyon ang pag-uusapan, 125 million. Hindi ba nakakuha rin si BP Sara ng 125 million confidential funds at naubos po ito ng 11 days? Parang kasi tumutugma eh. Ang flood control project. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Yusek Trigiv Olayvar na dating nagtrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang mag-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd.
Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% na commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumestigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Matapos basahin ang kanyang sinumpaang salaysay, dinala si Bernardo sa Department of Justice para i-assess kung pwede itong makasama sa mga bibigyan ng protective custody dahil natatakot daw siya sa kaligtasan niya at ng pamilya niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayan po mga babayan ng pasabog ni Yusek Bernardo. Siyempre nasa DOJ na yan, nasa ICI na yan, nasa Senate na yan kung paano nila paniniwalaan ito at kung paano lulusutan ng mga sangkot. Mukhang kung tatanungin nyo ako dito kay Yusek Bernardo, mayroon na kredibilidad, hindi katulad ng mga ibang nagsasalita. Opinion ko lang naman yan. Hindi ko naman sinasabi na guilty na sila lahat mga kababayan.